Good evening, everyone. Good evening, friends. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, friends. Again, today is December 9, 2025, Tuesday, the second week of Advent. Saint of the day, Saint Juan Diego Cuau Tla Tuazin. I find it difficult to pronounce the name. According to this saint, Saints Juan Diego, who are you? Tlatuozin. According to the saint, I am nobody. Sabi niya, I am a nobody. I am a small rope, a tiny ladder, the tail end, and a leaf. And you send me to a place I would never visit. It happens. It can happen to everyone. And the Lord will call us and send us to places we don't want to be. Yet, those places somehow will be places of opportunity, places of opportunity again for us to glorify God. Okay, and so let us grab that opportunity to make these places of opportunity for us to glorify God. The Lord will call us. The Lord will send us to places we don't want to be. Yet those places somehow will be places of great opportunities for us to glorify God. Let us grab those opportunities once it came to our ways. Okay? So our gospel for today is taken from the book of the evangelist Saint Matthew, chapter 18, verse 12 to 14. May I read it? Wait po, share screen po ako. Okay, share screen po ako para makita nyo yung ebanghelyo na ating pag-aaralan. Wait lang po. Oops, my notes. Okay. Ito po ang ating ebanghelyong pag-aaralan. Okay. Our gospel is taken from the book of Saint Matthew, chapter 18, verse 12 to 14. Wait po. Okay. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. What do you think of this? If someone has 100 sheep and one of them strays, won't he leave the 99 on the hillside and go to look for the stray one? And I tell you, when he finally finds it, he is more pleased about it than about the 99 that did not go astray. It is the same with your Father in heaven. Your Father in heaven doesn't want even one of these little ones to perish. The gospel of our salvation. So that is our gospel for today, December 9, 2025, Tuesday. And so and so and so that is the gospel. To put it simply, Jesus came into the world to save the lost.
Jesus came into the world to save the lost, the sinners. Yahweh, on the other hand, our Father, our God, sent His only begotten Son, Jesus our Lord, our Savior and King, into the world with the same purpose. The same purpose. Both of which are because of love for the fallen humanity. So God sent His only begotten Son, because God loves the world. Even the world is fallen, God wants to initiate again to save the world. And so therefore, He sent His only begotten Son. Okay? Simply, Jesus our Lord came into the world to save us, to save the lost, the sinners. Yahweh, our God, on the other hand, sent His only begotten Son, Jesus our Lord and Savior and King, into the world with the same purpose, both of which are because of love for the fallen humanity and the lost one, the stray one, and the wayward one, the sinner one, the one in darkness of sin and doubts. The Word of God is not something untrue. The Word of God is not a myth. It's not a folklore. The Word of God is not something untrue that we should doubt the Word of God about its efficacy. From the book of Hebrews, chapter 4, verse 12, is the praise. The Word of God is sharper than any double-edged sword, which emphasizes the power and penetrating nature of God's Word. It signifies that God's Word is living and active, capable of discerning and judging the thoughts and intentions of the heart. This metaphor illustrates the profound impact of God's truth, which can cut through the very depths of a person's innermost thoughts and desires, making it a formidable tool, isang makapangyarihang sandata na pwedeng gamitin for judgment and guidance in life. Paano natin mahuhusgahan kung ang isang bagay ay tama o mali? Gagamitan natin ng panukatan. At ang gagamitin nating panukatan ay ang salita ng Diyos. Paano natin huhusgahan ang isang gawain mali o tama? Ang pinakamainam talagang gamiting batayan at panukatan ay ang salita ng Diyos. A formidable tool for both judgment, for guidance in life. Okay? And so, maraming sali-salita, maraming sabi-sabi na sinasabi itong mga sali-salita na ito, sabi-sabing ito, itong mga salitang gagabay sa buhay. Okay? Tumatama naman, pero hindi sa laging pagkakataon. Okay? Hindi naman sa laging pagkakataon. Maraming sabi-sabi, maraming sali-salita, at sasabihin na yung mga sabi-sabi na yan, na yung mga sali-salita na yan ay pwedeng gawing gabay sa buhay. Pwedeng gawing gabay sa buhay. Sabi-sabi, sali-salita. Tumatama naman, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ang pinakamainam na magamit nating gabay sa buhay ay ang salita ng Diyos. Hindi anumang sabi-sabi. Kasi ang sabi-sabi, sali-salita ng tao, pumapalya yan, sumasablay. So, ang pinakamainam na gamiting panukatan upang sabihing mabuti o tamang sang gawain, ang pagbasihan talaga natin bilang panukatan ay ang salita ng Diyos. The same thing with giving judgment. Okay? Gagawa ang isang tao ng isang bagay. Gagawa siya ng isang bagay.
At ano ang tingin ng mga tao dito sa kanyang ginagawa? Siya hinahatulan. Siya hinahatulan sa kanyang ginagawa. Ano man ang gawin mo, may sasabihin ng tao, mabutit masama. So, ano ibig sabihin? Makikinig ba tayo sa sabi-sabi ng tao? Sa paghahatol sa judgment ng ibang tao o sa judgment ng Diyos? May mga bagay na dapat gawin, malinaw na dapat gawin. Pero kung minsan, may mga taong pipigil sa atin na gawin yan. Bakit? Bakit nila tayo pipigilang gawin ang malinaw namang tama? Malinaw namang tamang gawin. So, iba-iba ang dahilan. Pwede galit sa'yo. Pwede gumagawa ng alingas-ngas. Di ba? Kung minsan nakakainis. Irritating. Gagawin mo ang isang bagay na tama at makatutulong. Tapos may maririnig ka pang alingas-ngas. Issue. Lahat na lang issue. Di ba? Gawin mo to, issue. Hindi mo gawin, issue. And so what is the real issue? Malinaw ba sa iyo kung ano ang tama at mabuti? Kung malinaw sa iyo ang tama at mabuti, alam mo ang dapat mong gawin. At anuman ang alingas-ngas, anuman ang sabi-sabi sa ginagawa mo, anuman ang alingas-ngas sa ginagawa mo, anuman ang sabi-sabi, as long as it is the right thing to do. As long as it is the right thing to do. Yung bagay ba na ginagawa mo nakakatulong? Nasa tamang pag-iisip ka naman siguro. Hindi ka naman siguro nawawala sa sarili para malaman mo kung ang ginagawa mo ba ay tama o mabuti. Hangal lang, hangal lang ang gagawa ng isang bagay na hindi niya alam kung ang ginagawa niya ay mabuti o tama. Hangal lang, wala sa sarili. Ngayon, kung tunay kang nasa iyong sarili, alam mo ang ginagawa mo kung tama o mabuti. Katulad ng paglilingkod sa Diyos, gagawan ka niya ng alingas-ngas. Ang sabihin, simba ng simba, dasal ng dasal, punta ng punta ng simbahan. May mga ugali din namang hindi maganda. Kahit totoo yun. Ang simbahan, hindi naman yan lugar ng mga banal. Para yang ospital ang simbahan. Papasok sa simbahan ng mga taong may sakit. Anong sakit? Kasalanan. Kaya nga nagsisimba dahil may sakit ka eh. Anong sakit mo? Sakit ng kasalanan. Katulad ng anong kasalanan. Alam mo ang dapat mong gawin, pero di mo ginawa. Alam mo ang dapat mong gawin, pero di mo ginawa. Kasalanan yun. Kasalanan din yung alam mong hindi mo dapat gawin dahil kasalanan, ginawa mo pa rin. So, dalawang bagay, pwede ka magkasala. Alam mo ang dapat mong gawin, pero di mo ginawa. Alam mong dapat kang tumulong, may pagkakataon kang tumulong, may opportunity para tumulong ka, pero di mo ginawa. Kasalanan yon. Tatawid ang isang matanda. So ano, pababayaan mo, titignan mo na lang. Hindi mo aakayin. Pero alam mo, tama at dapat gawin, tulungan yung matanda to cross the street. Pero wag mong gawin, may kasalanan ka. Darating sa iyo ang isang opportunity para tumulong. Pero hindi mo gawin, wag kang tumulong. Pero malinaw naman sa iyo, makakatulong ka. Hindi mo gawin, may kasalanan ka. Alam mo ang dapat mong gawin, dapat kang tumulong, pero wag mong gawin.
May kasalanan ka, malinaw na malinaw. Klaro. May mga hindi ka dapat gawin, pero ginagawa mo rin. Masyado kang makasarili. You always think of yourself. So, dahil lagi mong iniisip ang sarili mo, so i-ignore mo na lang. Kahit nakikita mo na nangangailangan ng tulong ang marami sa paligid mo. Because masyado kang selfish, makasarili. Sarili mo lang iniisip mo. At sa pag-iisip mo ng sobra sa sarili mo, ano nangyayari? Masyado ka nagiging concern sa sarili mo. Concern na, pag ginawa ko to, ano na lang ang sasabihin ng tao? Yung ba talaga mahalaga sa lahat? O ang sasabihin ng Diyos? Ano ang mahalaga sa lahat? Kung nag-iisip ka at malinaw ang isip mo, ano ang mas mahalaga? Ang sasabihin ng tao o ang sasabihin ng Diyos sa'yo? Kung naniniwala ka sa Diyos, alam mo, sagot. See that? The word of God is sharper than any double-edged sword, which emphasizes the power and penetrating nature of God's word. It signifies that God's word is living and active, capable of discerning and judging the thoughts and intentions of the heart. This metaphor illustrates the profound impact of God's truth, which can cut through to the very depths of a person's innermost thoughts. Sasaliksikin ng salita ng Diyos ang isip mo at ang nilalaman ng loob mo. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, papasok ang liwanag sa iyong loob. Makikita mo ang tunay na mabuti sa masama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And so, see, that can be the tool, the formidable tool for judgment and guidance. Many people are lost and in darkness because they don't have the light of the word in them, with them. They don't recognize it, the word of God. They don't accept it, the word of God, either. But there is a stern warning for them. If they continue to be like that, if they continue to be like that, ignoring God and the will of God, God says they are heading for eternal destruction. People who ignore God, they are heading for eternal destruction. They will be thrown to Gehenna. Di ba? Paghihiwalayin ang damo at ang tanim na may pakinabang at ang damoy susunugin at ang may pakinabang ay iipunin. At ganun din na nakasulat sa Biblia. Well done, my faithful servant. Come and enter the joy of your master. Morbid kung morbid, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin, morbid kung morbid. At pagharap mo sa Diyos, tanungin ka, nung nabuhay ka sa mundo, ano mga ginawa mo bilang paglilingkod sa akin at sa kapwa-tao? Paano kung ang paglilingkod sa kapwa-tao, ignore mo lang ng ignore? Dahil lang masyado mong pakialam ay ang sarili mo. Paano masasagutin ngayon ng Diyos? Nung nabubuhay ka sa mundo, ano mga ginawa mo para makapaglingkod sa akin at sa kapwa? Gusto mo makita ang larawan ng di nakikitang Diyos? Nasa mukha siya ng iyong kapwa. Kaya pabayaan mo ang iyong kapwa, pinababayaan mo ang Diyos. Saktan mo ang iyong kapwa, sinasaktan mo ang Diyos. And God created man in His own image. And see,
So kapag ang kapwa may kailangan at di mo tulungan, pinabayaan mo siya, inignore mo siya sa kanyang pangangailangan, ini-ignore mo ang pangangailangan ng Diyos. Panginoon, kailan kita nakitang nauhaw? Panginoon, kailan kita nakitang nagutom? Panginoon, kailan kita nakitang nalulungkot, nakabilanggo, nalalamigan, nangangailangan? Kailan? Ang sabi ng Panginoon sa Word of God, ano mang ginawa mo sa maliit na ito, sa nangangailangan, ginawa mo sa akin. Klaro, malinaw. So kung ikaw pa rin, isang taong wala kang alam sa sarili mo, kundi sarili mo lang, nanganganib ka, nasa malaki kang panganib. So, pero itong mga taong to na they don't recognize the word of God, they don't accept God's word, bagamat may stern warning sa kanila, may malaking babala, there is a stern warning to them, for them, ang Diyos, okay, ang Diyos, ayaw pa rin ng Diyos na sila'y mapahamak to them and for them. And still, God don't want that to happen to them. Ayaw pa rin ng Diyos sa mapahamak. So when so, kaya nga ipinadala ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa misyong iligtas ang sanlibutan, the fallen humanity. God wants that even them to be saved. Maligtas pa rin sila. Kaya nga, linaw-linaw ng Ebanghelyo. Ang linaw-linaw po ng Ebanghelyo. Ang sabi, balikan natin. What do you think of this? If someone has 100 sheep, 100 tupa, hindi ba niya iiwan ng 99, makita lang yung isang nawawala? So, iiwan niya kahit yung 99 para hanapin yung isang nawawala. So, ganun na lang ang pagpapahalaga ng Diyos sa nawawala. Sino yung nawawala? E di yung nagkakasala. At ano mangyari pagkakita niya, sabi, and I tell you, when he finally finds it, pag nakita niya na yung nawawala, maggagalak siya, matutuwa siya. He is more pleased about it than about the 99 that did not go astray. Yung 99 di nawawala. Pero may nawawalang isa. Iiwan yung 99 para hanapin yung isang nawawala. Nakita ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga taong nagkakasala at nawawala. And so ganun. Ganun din. It is the same with your Father in heaven. Your Father in heaven doesn't want even one of these little ones to perish. Ayaw ng Diyos Ama na kahit isa mapahamak. So naparito siya hindi para sa mga banal. Naparito si Jesus para sa mga makasalanan. So ano, nasan bakod ka? Sa bakod ng nagkakasala o sa bakod na tinitino mo na buhay mo? Ako hindi po ako nagbabanal-banalan. Dami kong atraso sa Diyos. Dami kong kasalanan. Tapatan po tayo. Dami kong atraso sa Diyos. Dami kong kasalanan. Ginagawa ko, nagbabayad puri. Humingi na ako ng tawad sa marami kong atraso. Ganun na lang yon, tapos na yon. Pagkatapos mo humingi ng tawad, tapos na yon, ganun na yon. Hindi po ganun yon. Pagkatapos mong humingi ng tawad, binigyan ka ng awa at kapatawaran. Tapos ano na, yun na yun. Wala ka nang gagawin. Hindi po ganon. Kailangan mong magbayad puri. To do penance.
So kahit nagkakasala ang marami at nananatili sa pagkakasala, ayaw pa rin ng Diyos. God wants that even them to be saved. Kahit yung mga nawawala at nagkakasala. Yun nga ang primary mission niya eh. So ganun po yun. The sinners, the lost, the needs to be saved. Salvation comes from Jesus and Jesus alone. Yet we also need to recognize those people acting in behalf of the Lord, the guides, the spiritual guides. There are people called to be the guides, that guides, and spiritual guides. Our church father emphasizes the examples of the saints. Through their life examples, by their words and deeds, they are becoming our guides, legitimate guides. As Filipinos, let us see what Pedro Calungsod and Lorenzo Ruiz did for the faith. It's not a folklore, it's not a myth, yet many of us ignore it. Many of us don't value their living examples. If we are to look over their lives and reflect and meditate and contemplate to that kind of life they live, it will give us questions like what made them to have so much courage in terms of living the faith. Are they insane people? Mga baliw ba sila? Pedro Calungsod at si Lorenzo Ruiz? Are they insane people or just men with strong convictions about what they believe? Either they are fools or they are truly saints. Let us study the lives of saints, ang mga bayani ng ating pananampalataya. Final question for reflection. If someone get lost or perish because of you and your negligence to participate with God's mission, will your conscience find peace? Mapapanatag ba ang loob mo? Mapapanatag ba ang loob mo na alam mo ang mga dapat mong gawin pero wala kang ginawa para rito? Ano na lang ang sasabihin ng Diyos? Tapusin na po natin dyan. Tapusin na po natin dyan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Brother Aaron po ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam.